Sabi ni Sara, kahit naman mapatalsik si PBBM, mapalitan ang gobyerno, hindi pa rin makakalaya si Duterte. Ha? Ganun ang sabi ni Sara. So ibig sabihin, para kay Sara, dun sa sinabi niya, ang pag-asa lang para mapalaya si Duterte ay ICC pa rin. ICC pa rin. Ibig sabihin, kailangang ma-dismiss ang kaso ni Duterte sa ICC. Yun lang ang paraan para makalaya ito. Di ba? Oh, ngayon, bakit sinasabi nating lito na at nagkakagulo? Ganun ang sinasabi ni Sara na kahit mapatalsik si PBBM, hindi pa rin ibig sabihin yan makakalaya na si Duterte. Ang pag-asa lang para makalaya si Duterte ay ICC. Di ba? Pag na-dismiss ang kaso sa ICC. Oh. Pero, bakit natin sinabing lito na? Kahit si Sara lito na. Sinasabi niya yan na ang pag-asa lang ay pag na-dismiss ang kaso sa ICC. Pero, pinabastos niya naman ang ICC. Minumura niya ang ICC. Sabi niya sa ICC, bitiwan niyo na ang kasong ito. Di ba? Ganun ang sabi ni Sara eh. Sabi ni Sara, si Marcos at ang ICC ay nagsabuatan. May collusion ba daw? Nagkaroon ng collusion si PBBM at saka ang ICC. Kinidnap si Digong, si FPRRD. Oh, ngayon mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, kahit mapatalsik si PBBM, hindi makakalaya si Duterte. Ha? Ang makakapalaya lang sa kanya pag na-dismiss ang kaso sa ICC. Okay, alam mo palang ganon, bakit mo binabastos ang ICC? Bakit tinitira mo ang ICC? Bakit kung ano-anong paninira ang sinasabi mo tungkol sa ICC? Paano ka madanalo sa kaso? Paano madidismiss ang kaso ng tatay mo kung mismong ang ICC ay binabastos mo? Contradictory na ang kanilang mga sinasabi, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Sara, sa mga supporters nila, kahit mapatalsik si PBBM, hindi mapapalaya si Duterte. Bakit? Kasi alam ni Sara na hindi naman pwedeng diktahan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. Kahit pa sino pang presidente ng Pilipinas, kahit siya pa, mapatalsik mo si PBBM tapos siya na ang presidente? Hindi, wala. Alam ni Sara yan. So sabi ni Sara, ang makakapalaya lang kay FPRRD o kay Digong ay ma-dismiss ang kaso sa ICC. Okay, alam mo pala yun, na yun ang paraan. Ay bakit mo inaaway ang ICC? Bakit mo binabastos? Nung isang araw, ang speech ni Sara, sabi ni Sara, yung ICC, nakipagsabuatan yan kay Marcos. Kinidnap nila si FPRRD. Pwede bang sabihin mo yung ganun? Kinidnap daw, tapos nagsabuatan. Pangalawa, sabi ni Sara, ang isa pang sabi ni Sara, ICC, wag na ninyo kaming pakialaman. Malaya kaming bansa. Wag niyong pakialaman ang Pilipinas. Palayain nyo na si Tatay Digong. Ganun sila. Ay kapag ang alam mo na ang paraan na lang para mapalaya ang Tatay Digong ninyo ay sa pamamagitan ng ICC, maging magalang kayo sa ICC. Maraming beses na itong binastos ni Duterte ang ICC. Pero ngayon nakita nila, mali pala yung pambabastos ni pagmumura ni Duterte. Akala nila hindi maaaresto si Duterte. Nandyan na. Diba? Tapos ngayon, si Sara, tinanggap niya naman. Sabi ni Sara, kahit mapalitan pa si PBBM, kahit mapatalsik ito, di siyempre siya ang papalit. Hindi niya naman kayang mapalaya si Duterte kahit siya na ang presidente. Kasi presidente siya ng Pilipinas, kaya niya bang sabihan ang ICC? Palayain niyo ang aking ama? Hindi pwede yun. So ang paraan lang talaga ay ma-dismiss ang kaso. Sinabi yan ni Sara, pero gusto mong ma-dismiss ang kaso, and yet binabastos mo ang ICC. Si Roque, ang sabi ni Roque, ako wala na akong nakikitang dyan, yung kay Kaufman, nalilito na ako ng ginagawa ni Kaufman.
Ang dapat gawin daw, sabi ni Roque, yung kanyang proposal, yung suggestion niya, na doon na sa korte ng Dutch, sa korte ng the Netherlands, ng Dutch court, doon na lumapit, magpetisyon na doon ang pamilya ni Duterte, questionin yung legality ng pagkaka-aresto kay Duterte. Oh. Kasi kahit nandun sa ICC si Duterte, sabi ni Roque, pwedeng pakialaman yan ng Dutch court. Kasi nakalagay daw sa batas ng Dutch na hindi pwedeng may nakakulong na hindi naman dinaan sa proseso, lalo pat kinidnap. Oh, yung ginawa daw ng ICC ay kidnapping. So dapat lumapit na, humingi na ng tulong sa Dutch court para yung korte ng Dutch ang magsabi sa ICC, palayain nyo yan. Sabi ni Roque, yun daw ang tama, yung suggestion niya. Ang problema lang daw, hindi naman siya pinapakinggan ng pamilya ng Duterte. O dito, parang nagbubusis na si Roque ng hinanakit niya. Ha? So ano ngayon ang nangyayari? Magulo na. Hindi mo na alam kung ano nang gagawin nila. Oh, ito namang itong si Kaufman, nakikiusap sa mga supporters ng Duterte, igalang natin ang proseso, ang judicial process ng ICC. Ha? Natin to, irespeto natin to, wag nating babastusin. Kaya lang kahit gaano siya kasasabi ng ganon, hindi niya mapupugilan yung mga DDS kasi bastos nga yung mga yan. Unang-una si Duterte mismo na pinagtatanggol niya, bastos din niya. Kahit anong sabihin niya ni Kaufman na igalang natin ang ICC. Kasi ang gusto kasing mangyari ni Kaufman, tulungan siya ng mga DDS na makiusap sa ICC, wag itong babastusin. Kasi pag binastos ang ICC, matatalo siya. Kasi alam naman ni Kaufman yan, abogado siya, ikaw ang nakikiusap sa korte tapos babastusin mo ito. Kaya nakikiusap si Kaufman sa mga DDS. Irespeto daw ang judicial process. Kaya lang, hindi naman siya sinusunod ng mga DDS. Kahit si Sara Duterte, hindi rin siya sinusunod. Kung ano-anong mga pinagsasabi doon sa rally nila. Nakakarating yan sa ICC. Si Roque, makikita mo yung kaguluhan nila at pagkalito sa mga pinagsasabi ni Roque. Sabi ni Roque, ano na ako? So, gusto ko, na lang, naaawa na ako kay Tatay Digong. Parang wala akong nakikitang pag-asang makalaya pa yan dito. Ha? Babalik na lang ako sa Pilipinas. Makikipaglaban na lang ako doon. Kahit nakakulong ako. Yun ang sabi ni Roque. Parang si Roque resigned na, Sabi ni Kaufman, isuspend na muna ng ICC yung pagdesisyon. Sabi naman ni Roque, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Nakikita niyo mga kabunyog, mga kabayan? Uuwi na lang daw siya ng Pilipinas, sabi ni Roque. Magpapakulong na lang siya. Ayan. Ano na ba talaga? Una, ano ba talaga ang paraan nila para mapalabas si Duterte? Paanong paraan? Tanggap naman ni Sara Duterte na hindi nila kayang mapalaya yan. Kahit pa siya ang maging presidente ng Pilipinas. Kasi sinami naman ni Sara Sabi ni Sara, kahit pa mapatalsik si PBBM at halimbawa siya ang papalit, kasi yun ang gusto ng mga DDS, hindi niya pa rin mapapabalik si Duterte kahit presidente siya. Bakit? Wala ngang kontrol ang presidente. So paano lang mapapalaya? Madismiss ang kaso. So paano madidismiss ang kaso? Argumento. Kailangan magaling ang argumento mo, magaling ang iyong mga ebidensya at testigo. Ay ang problema, paano mo makukumbinsi na i-dismiss ang kaso kung binabastos nyo ito? Nagrarally yung mga DDS, binabastos ang ICC. Si Sara Duterte din mismo, inaakusahan ng ICC na nagsabwatan sa kasi Marcos, kinidnap daw si Duterte. Paano ba? Hindi ba makakarating sa ICC yan? Nagrarally lang sila dun sa kabila. Doon sa tinatawag nilang Duterte Street. Napakalinaw ng prosecution. Ang prosecution, ganito ang ginagawa. Sabi ng ICC Pre-Trial Chamber, sa September 23, magharap-harap uli. Magkakaroon ng hearing, resume ang hearing ng ICC sa kaso ni Duterte.
confirmation of charges hearing. I-present yung mga testigo at ebidensya. Tingnan natin kung matibay. Kung matibay, tuloy tayo sa trial. Oh. Yun ang pinaghahandaan ng prosecution. Kaya nga ang ginawa ng prosecution, nag-submit na ng mga ebidensya eh. Pang-dosing batch na ng ebidensya at testigo ang sinubmit ng prosecution. Handang-handa na sila. O di ang dapat sanang gawin nila, Kaufman, maghanda rin sila paano nila ika-counter yung yung mga ebidensya at testigo ng prosecution. Hindi. Kung ano-anong ginagawa, hindi. Kung ano-anong motion ni Kaufman. Hindi mo na maintindihan. O ngayon, habang dumaraan ang araw, nakikita nila reject ang mga motion ni Kaufman. Denied. Kahit si Kaufman, tawag sa amin, ribong talilong. Lito na si Kaufman, hindi na malaman anong gagawin. So, anong pakiramdam ng mga DDS? Wala na. Si Roque, naaawa na daw siya kay Tatay Digong niya kasi parang hindi niya nakikita na mapapalaya pa ito. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.